Hello Team Authentic all over the world! Finally, nandito na tayo sa pang-apat na bansa ng ating Indochina series, ang Laos. At sisimulan natin yan dito sa kanilang capital city, ang Vientiane. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. At kung magbubuk naman po kay Bayakluk, ito po yung ating bagong promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go, drop everything and just go. Hello everyone! Hi guys! And officially, this is our day 1 here in Vientiane, Laos. We are so excited kasi gaya ng sinabi namin sa inyo last time na hindi pa kami rito nakakalabas. So ngayon, eto na, lalabas na tayo. Wala kami rito napuntahan kahit isang man lang tourist spot nila. Before. Yes, before. So ngayon, kailangan mapuntahan natin. And knowing us, kaya ito yung pinili namin na hotel. Actually yung 1-3, medyo mahal na yun ha. Meron dito mga 650, merong 700. Depende kung hindi kayo masyadong particular sa hotels. Kami, ito yung pinili namin kasi nga super limited lang yung time namin. Gusto namin lahat within reach lang. Walkable lang talaga lahat. Walkable, di ba? Kesa naman medyo malayo-layo. Tapos mauubos yung time natin kalalakad or mamamasahe tayo. Yes. So, caring-carry na to. And with free breakfast naman siya. So, lakad na tayo. Ganon din yung ano rito, yung klima. Ang init-init kanina, tapos ngayon umaambon. Hindi tayo pwede magpapigil sa ambon. Kasi super limited nga ng time natin, kaya dapat mapuntahan natin yung gusto natin mapuntahan today. Vientiane is the capital city of Laos. So yeah, marami na rin namang establishments ngayon as compared before nung una naming punta dito. Although hindi kami nakalabas before, pero kasi nadaanan namin lahat to. So wala pa ganito dati, yung mga matataas na buildings. But of course, don't expect too much. Hindi ito parang Manila, hindi ito parang Bangkok, hindi ito parang Kuala Lumpur. So ito, kahit nasa capital city tayo, super laid back pa rin yung feels, yung vibe niya. So ito na, sumisilip na. Ang una nating pupuntahan ay ang Patuxay Park. At nandito yung Patuxay Gate. Nang ibig sabihin, literally, ay Gate of Victory. And this is it. Nandito na tayo sa Patuxay. Ganda. Grabe. Ganda niya, guys. Oh. So actually, pinagawa ito to commemorate lahat nung mga Lao na nag-participate sa giyera nila. And katulad din sa India na Delhi Gate, ito ay kawangis din ng Arc de Triomphe. Arc de Triomphe. Ganon. Dapat umaano yung ilong kasi France. So dapat Arc de Triomphe. Ganon. Ganda niya. Grabe. Yung kulay niya, ang ganda. I-zoom natin guys para makita nyo kahit paano yung details niya. Taray, may pa-details tayo. Ang ganda kasi nung kulay guys. Ayan oh. Yung parang orange na yan, na brown, or parang kumupas na red. Ayan yung ang ganda-ganda sa paningin. Ang ganda niya talaga, promise. Oh. Kakulay nga din siya nung India Gate. Parehong-pareho lang din. And katulad siya ng India Gate, guys, akala nyo maliit siya. Grabe, ang laki niya. Pero parang mas malaki ito kaysa sa India Gate, no? Ay, hindi mas malaki sa India Gate. Ha? Mas malaki sa India Gate. Mas malaki ba sa India Gate? Oo, sa India Gate, di ba meron pa di bang nakapaligid Sa na bawal bagay, kasi. oo nga. Ito kasi parang makapal na hindi mo maintindihan. Pero ang kaibahan, guys, pwede tayong umakyat sa pinaka-tuktok. At yun yung gagawin natin. Of course, di ba, kapag nasa isang lugar tayo na bago sa atin, ang the best way para tignan mo talaga yung lugar, dapat 360 degrees kahit papaano. Sa tuktok dapat. So, let's go! Ang laki-laki-laki niya talaga, in all fairness. Ay, grabe! Ang ganda lalo ng details pala dito, oh. Ayan!
May design pa sila dito, guys. Bakit pag ano? Ganda, oh. Pag nakatingin tayo, parang Taj Mahal yung Oo, nakikita. parang nasa. Ayan, ang ganda niya in all fairness. Yung details niya, ang ganda din. Oh, ganda, no? Tara, akyat tayo sa pinaka-itaas. May entrance fee siya, paakyat sa taas. Ito yung entrance fee niya. Kapag ka sila, 5,000 kip. And then kapag ka foreigners, 30,000. Ayan, bili na tayo para makakyat tayo sa itaas. Guys, ito nga pala yung nag-ooperate ng 7 a.m. hanggang 5:30. So, kailangan natin magmadali para ma-maximize natin yung stay natin dito. Yes, and yakan-yakan natin to kasi 197 steps lang. Wow, may paglang. Tara. Ay, dito mas makikita mo yung parang pinaka-roof niya. Dito pala siya magandang tignan. Mas kita pala dito yung design ng roof niya. Kapag ka nandito kayo sa parang pinaka-second floor. And then, ito yung magiging view natin. Ang baba pa lang natin. Akyat pa tayo. So tara, let's na. Paikot naman siya. So hindi siya dire-diretsong akyat. Hindi mo mamamalaya, nasa taas ka na. Kada floor, guys, meron siyang mga ganap. Ayan. For example, ito. Makikita rito yung pag-construct sa kanya. Ayan. Ito yung 1957. Ayan yung construction of Victory Monument. And then, ay, oh, binaha. Ay, kailan tong binaha sila? Ito nung 1966. Grabe, oh. Binaha pala sila ng ganyan. And then, ito na, nung 1993. Ito na itsura niya. Diba? And then year 2020. Ganda, oh. Actually, ito, nakita namin ito sa baba. Maya, puntahan natin. So, pwede pa kayong umikot dito. Para siyang museum. So, pwede yan. Ikutin nyo lang to. Pero tayo, akyat na tayo. Kasi gusto talaga namin makita ay ang view. Kasi syempre, papunta dito. Nakatrain tayo. So, hindi pa namin nakikita yung view ng Lao from up above. From up above! Next level na tayo. And eto, may ganap na naman. Oh. Diba? So, hindi ka lang basta umaakyat. As in, para talaga siyang museum. Kada level niya, may makikita kang mga drawing, paintings, and then may pa-history sila. Diba? Ganda. And again, it's only 30,000 kip. In pesos, guys, 80 pesos. Yes! Akyat na tayo. Hinihingal na kami actually. Ano kasi siya, nilang ko pa kanina yung 100 plus steps. Hindi. Actually, mas nakakahingal. Yung ano talaga, init. Ang init, guys. Grabe. Ay, parang last na to. Kasi parang open air na siya eh. So tara, akyat na tayo. Hopefully, ito na yung pinaka-last. Kasi, hingal na ang lola nyo. Ay, ito na nga. Ay, ang ganda. Oh. Dito, ang makikita nyo dito, ito yata yung pinaka-tip ni. Ito ba yung pinaka-tip niya? Nakikita natin. Ha? Ah, hindi. Ito yung pinaka-tip niya, guys. Ito yung nakikita natin sa ibaba. Ayan yung pinaka-tuktok niya. Ayan. So dito, yun yung magiging view nyo. And then, ito na yung 360-degree view. Ayan, ganyan. Pwede dito. Igaganyan nyo. Eh ngayon naman, umambon. Ayan. Diba? May pa-view dito. 360-degree view ng Vientiane, Lao. Guys, nakit nga lang pala namin to nang wala pang 5 minutes. Yes. Kasi dire-diretso kami. Di kami huminto dun sa mga dun sa mga exhibit pala yun. Actually, kahit mga thunders, caring-carry nila. O, kaya pa nila. Yes. Dito naman tayo sa kabilang side. Ito yung pinakaharap, guys. Ayan yung nakikita nyo na yan. Yan yung fountain.
And then yan yung nasa picture kanina na umiilaw kapag kagabi. Ganda niya dito. Grabe. Diba? Ang kaibahan kasi dito, sa Bianchanlao City, pero mafe-feel mo pa rin yung kalikasan. As in, ganun talaga. Ayun, from afar nga, kung makikita nyo lang, i-zoom natin ng kaunti para lang makita nyo. Ayun, parang forest na forest pa siya. Eh, nasa city tayo niyan, guys, ha? Ayan. Oh, diba? Ayan, todo na. Ay, meron kasi doong mountains and then may mga puno-puno pa. Ayan yung road nila, oh. Actually, medyo traffic din, pero very, very light lang. At rami sa kabilang side. Ayan, ang kabilang side. Tabi muna tayo, guys. Di pwede yan. Umaaraw, ang araw-araw, tapos umulan. May kinakasal na tikbala. Oo, may kinakasal na tikbala. Tabi muna tayo ng very light. O siguro, upo muna tayo. Pwede naman eh. Halika, upo muna tayo dito. Namnamin muna natin yung view natin. O diba? Huwag tayo masyadong magmadali. Umaaraw, umuulan. Diba? Ang buhay ay sadyang ganyan. Umuulan. May CCTV pala. Akala namin na yun, so nasa pinakatuktok na kami. Hindi pa pala. Ito pa. Pero pala aakyatin na ganito. At naka-spiral na siya, guys. Oh, dito pa pala tayo. Kaya na tayo. Basta kakainin to kasi paikot. Sarah G, ikot-ikot lang. Diba? Ikot lang tayo. At syempre, alam nyo naman, dahil nasa magandang spot na tayo, photoshoot. Guys, swerte! Pag-akit natin dito sa pinakatuktok, ayan, may rainbow. Sa inyong mga nasa tahanan, hindi naman sa pagmamayabang. Here's our view for today. Kayo, ano ang view nyo? Siyempre, ito na rin. Kasamang-kasama namin kayo. Kaya, magsabay-sabay na tayo. In 1, 2, 3. Ang ganda! Ang ganda rin dito sa kabilang side na to, guys. Oh. Pero dito, mas more on mga bahay na yung makikita eh, no? Ayan, oh. Makikita nyo na yung mga bubong-bubong ng mga kabahayan. Zoom natin ng kaunti. Ayan. So, dito naman, ito yung view natin. And then, ang ganda lang din tignan minsan ng mga sasakyan, ano? Kapag nasa may roundabout. Roundabout! Ang paikot yan. Ang ganda nilang tignan. Ganda ng view natin. Bababa pa ba tayo? Kota na to. Kota na to, guys. Of course not. Kayo pa ba? Titipirin namin. Tara na. Let's go to our next destination. Guys, next na tayo. Punta na tayo sa Wat Tat Phon. Yes, lagay na lang namin lahat sa baba kasi di namin alam kung tama yung pronunciation namin. Nire-research din namin, wale. So, bakit ito yung pupuntahan natin? Simple lang, kasi walking distance, ayun lang siya. Katapat na katapat. Ito lang siya, guys. As in, katapat na katapat lang. Pagtawid lang natin. Ito na kaagad yung temple. Dito lang tayo sa malalapit. As in, city tour na ano lang tayo. Walking lang. Para tipid. At saka reserve na rin natin energy natin. Kasi nga guys, ang pinaka main event natin ay sa Luang Prabang. Yun ang pinaka ano talaga natin. Pag-uukulan natin ng energy at saka ng pansin. Pansin talaga. Ito talaga dumaan lang kami rito. Personal talaga. Kasi nga gusto lang namin siya makita na, ano ba yan? Ilang beses na kami doon nagpa-exit. Nagpapatataka lang kami ng passport and never pa kaming nakaikot. So, ito na yun. So, actually, parang ano ha, parang medyo namamahalan pa kami ng kaunti. So, imagine guys, yung kinain lang namin kanina, napaka-simple meal nun. And then, may dalawang soft drinks. Ang nakain namin, 90. 1,000. So, magkano yun?
237 pesos. 237 pesos. So, medyo namamahalan pa kami ng, I mean, as compared sa Cambodia at saka sa Thailand and Vietnam, medyo mahal pa. Siguro nga baka nandito pa tayo sa may talagang pinaka-city. And then yung yung kinainan namin, pang local kasi yung mga kumakain nga doon, yung mga nag-o-office Baka mas mura sa Luang Prabang. Or mamaya hanap tayo dito. Syempre, hanggang gabi magkakasama tayo rito. Talaga titingnan natin ano ba yung vibe dito sa Vientiane kapag kagabi na. Tatawid na tayo. And ayan guys, so makikita nyo, very Bangkok pa rin yung feels. Very Thailand. May tuk-tuk. And then yung pupuntahan natin, may temple. Diba? So parang pare-pareho pa din naman ng vibe yung mga pinupuntahan natin. Ang kaibahan nga lang, ito kasi nasa capital tayo, pero yung vibe niya, para ka nasa may probinsya vibe pa rin. Kung baga sa Pilipinas, ano to? Ilo-ilo ba natin to? Para ganon? O hindi nga, baka mas buhay pa yun. O baka ganon, mga Cagayan de Oro. Ganon yung feels niya. As in, ano pa talaga siya, tahimik, hindi siya ganun kagulo. Pasok na tayo. Ayan, let's go. Nandito tayo sa pero wala masyadong tao. Actually, ang konti ng turista. Kung tutusin, ang konti pa ng turista. Parang park siya. Oo, para siyang park. Ayan, oh. Ang green, no, guys? Ano yung pinaka-temple? Ganda niya, oh. Diba? Nasa gitna siya ng ng garden. Ganda niya. In fairness. And then ito, yung parang glass pagoda naman, yung pinuntahan natin sa Bangkok. Sa Wat Paknam. Ayan siya. Actually, ang ganda niya talaga In all fairness. Ito naman, may usa naman dito. Oh. Ang laking usa nito. Oh. Diba? And then, dito naman sa may kaliwa, ito, temple pa to. Ito yung pinaka talaga na main temple. And then ito, may kabayo naman dito. Ang ganda niya, in fairness. Ito pa guys, oh. Ganda din, oh. Ganda niya. Actually, ang dami niyang ganito. Ang dami niyang pagoda. Sila mismo nagko-construct, guys. Ayan sila. May mga bata din. And itong buong temples, guys, na-experience natin siya ng free. Yes, as in free talaga siya. And ang dami niyang temples. Hindi lang siya isa. As in, para siyang para kang community ng temples ganun talaga siya. Ito maganda. Grabe. Diyos ko. Ay, ang ganda nito guys, promise. Ito na talaga yun. Tingnan nyo naman, oh. Sige, bibigyan ko si Enzo ng isang pa-cinematic na ek-ek. Oh. Best wait lang ha. Okay, 1, 2, 3, go. Oh, ganda. O, diba? May pa-cinematic tayong kuha kay Enzo. O, ganda. O, diba? Guys, ito yun Tignan nyo. Yung pagpasok nyo mismo dito. Oh my gosh. Ang ganda. Ay, ang ganda. Promise. My gosh. Ang peaceful niya. Lahat. Picture perfect. Diba? Ang sarap magligaw walk. Picture perfect talaga. Tapos ayun na nga, pagpunta mo pa dito, sa side na to, itong main event. Ito yung pangligaw walk talaga, guys. Look at this view. Ganda, no? Grabe. And lahat to, guys, gaya nga ng sabi ni Enzo, we are enjoying it for free. And by ourselves. Talaga, by ourselves lang talaga, no? Kami dalawa lang talaga yung tao dito. As in, walang tourist. Grabe, ang ganda nito. So, ito siguro talaga na yung pinaka-temple. Obviously naman, nandito yung pinaka-Buddha nila. Ganda. And ang maganda sa kanila, guys, hindi sila mahigpit. Talagang pwede mag-pictures, pwede mag-video, and then lahat pwede mong pasukin. Means meron ditong isa na parang pinto, hindi na namin pinasok kasi parang baka mas sagrado na, kumbaga. Ito kasi open siya, open air. Kaya pinasok namin siya. Ganda guys! Grabe, ganda! In fairness. Ngayon naman, hanap naman tayo ng may inom kasi napakait din talaga dito sa Lao. And syempre, ito yung pinakagusto namin, inom-nom na natin yung moment. Yes, and then basta, mamayang gabi, magkakasama pa rin tayo.
Tingnan natin kung meron dito night market or bazaar. Basta meron tayong pwedeng kainan or pag food tripan para kahit papaano matikman na natin yung Lao dishes. Ganun. So guys, so liempo. Hello. Yan guys, so liempo. Sarap. Ito longganisa. Ito pa guys, oh. So dito, puro inihaw. Yan guys, oh. Sarap. Diba? Puro inihaw dito. And then, mamaya, magsiset up dito ng tables and chairs. Maaga-aga pa kasi 5 o'clock pa lang eh. Ayan o, meron na dito mga tables and chairs. Magsiset up sila. So, yung ganitong vibe, mafe-feel nyo na talaga. Ito yung Lao na akala namin. Ayan, di ba parang luma. Tapos guys ha, mag-aalas 5 pa lang or alas 5 pa lang. Pero halos lahat ng shop nagsasara na. Ayan, nagsara na dito. Sarado na to. Halos lahat nagsasara na. Ganun talaga dito sa Lao. Nakakita na tayo na pwede sana natin kainan kanina. Pero ang problema, gusto ko sana namin mapafeel sa inyo na yung first meal natin talaga dito sa Lao, as in yung Lao food talaga. Authentic. Oo, authentic. Kasi yung napakita namin sa inyo last time, yung pagdating natin dito, wala na kasi kami nung choice, kaya nag-pork chop kami at saka chicken. So wala kami makita, pare-pareho lang. Ganun din, may mga crepes, barbecue, ganun din naman, fried rice. Itong Coco guys, nabili namin siya ng 30,000 kip. In pesos, nasa 79 pesos siya. Sa Thailand, 20 baht lang siya. In pesos, nasa 30 pesos. Kaya pakiramdam namin mas mahal dito sa sa Lao. Oo, baka ano pa lang din ha, nandito pa lang kami sa area na to. So hindi pa siguro namin na-discover. Basta dito kahit ano na lang tayo, bahala na. And then pagdating talaga ng Luang Prabang, doon natin ipapa-feel na talagang nasa Lao na tayo. Dito hindi pa talaga namin masyadong ma-feel. Wala pa. Try natin dito guys. Ano na kami, hopeless. Gutom na rin. Tara, tingin tayo. Ay, dito yata noodles din. Tapos ikaw yung pipili ng ilalagay sa noodles mo. Let's go! So guys, ayan nagtanong na kami. Yun din pala guys ha. As in, hindi sila marunong magsalita ng English. So medyo mahirap, medyo struggle. So buti namin natatanungan tayo. Pili lang daw tayo rito ng gusto natin isasahog. And then, tsaka tayo pipresyon. Actually, may mga presyo naman dito, hindi na namin naiintindihan. Ayan, may mga presyo. Basta, dead man lang, pili lang tayo. Ang maganda dito, makakapili ako kung ano lang yung gusto ko ilagay sa noodles ko. Kaya ito gusto ko to. Oh. Mushroom. Bakit may ipit pa? Ay, naku, natanggal ko yung ipit. Ayan. And then, ito, gusto ko to. Mais. And then, ito daw meatballs. Gusto ko ng meatballs. Tapos ito yata yung noodles. Pipili ka ng noodles. Ito yata rice noodles siya. Ayan. So, ito lang tayo. Ikaw rin mamimili kung gaano karami. So, ako dalawa lang. And then, ito. Lettuce ba to? Ito. Gusto ko lettuce. Diba? Ayun, ang daming gulay dito. Kayo bahalang mamili kung anong gusto nyo. Ako ayoko. Ito noodles. Sige, yun na lang ako, rice noodles. And then, ito naman yung magiging pinaka-main na sahog nyo. May pork, and then, meron ding fish. Meron din ditong pusit, squid. Ito na ako, guys. Tignan natin kung magkano siya. Sorry, tayo yata lahat magtitimplay. Tignan natin kung magkano yung sa amin. Ay, saan ba ito ilalagay? Hawak-hawak ko daw siya. Iwan ko na lang dito. Ayan, kinukompute na guys. Tignan natin kung magugulat tayo sa price. Soup. Ito pa, pipili ka pa ng soup pala. O, ito, spicy. Mala with milk soup. Mala shangu. Ano yun? And then ito, clear soup. So, alam nyo naman ako, malamang clear soup talaga ako. That clear soup. Yes. Para plain lang. Okay. Number 22, how much? 53. 53 lang, guys. Okay, 53. Ay, can I add mo? Mag-add pa ako. Can I add one more? Sorry. So, lahat ay how much?
65 keep. 65,000 keep. Senso, hindi ko alam kung ano yung sa kanya. Thank you. Guys, ito na yung order ko. 171 pesos siya. Diba? Nilagyan ko lang siya ng pampaanghang and then konting toyo. Ito kayo nalabasan sa akin, guys, parang bulalo. Tingnan na natin yung yung sabaw niya. Plain na plain. Ang mali ko, idamihan ko yung sili. Umanghang. Pero nakakatuwa sa kanya. Ang let nitong mais, lumasa siya, in fairness. And then, syempre, yung sahog ko nga, pork lang talaga. At saka meatballs. Yun lang talaga yung sahog ko, guys. Diba? Hindi pa rin ako marunong mag-chopsticks hanggang ngayon. Diyos ko, para mawala yung anghang niya. Pa-refill kaya ako ng sabaw. Papuno ko kaya. Very wrong. Yung lasa niya naman, okay naman. Kaya lang maanghang talaga. Yung kay Enzo ang hintayin natin kasi sa kanya yung panalo. Guys, ito na yung sa akin. Since adventurous nga ako sa pagkain, ang pinili kong sabaw ay Malaw with milk soup. Okay, tikman mo natin yung pinakasabaw niya. Huwag mo natin haluin yung mga nilagay ko. Ay, ba't ganun? Lasang luma. Ganun yung lasa niya. Pero okay naman, masarap. Manghang na siya kagad daw. Wala pa akong nilagay na sili, pero manghang. Ito yung mga laman ko, guys. Meatballs. Tapos meron akong mushroom. Dalawa yung mushroom ko. Isang yung pang beef enoki. Tapos itong isang yung flat na mushroom. Tapos yung mga pinili kong gulay, yung mga cilantros. Tapos nagdagdag din ako ng mais. Ayan. Tapos naglagay ako ng sang. Ito yung mga free toppings niya. Tapos yung noodles ko naman, guys, naglaro din ako ng ng noodles ko. Ito yun, Pang di ba to? Pang carbonara. Okay, haluin na natin. Tingnan natin kung ano magiging lasa niya kasama yung nilagay kong pampalasa. Guys, yung presyo nga pa nun sa akin ay 60,000 keep in pesos, 158. To be honest, guys, medyo mahal pa siya. Mahal talaga. Namamahalan pa kami dito. Siyempre, galing tayo talaga sa mga bansang mura eh. Galing tayo ng Thailand, galing pa tayo ng Cambodia, Vietnam. So far, ito yung parang para sa amin pinakamahal. Nagkalat pa ako, guys. Guys, yung meatballs na tingnan nyo. Merong palaman sa gitna. Hindi ko pa natitikman kung anong palaman. Try natin, Actually, napaso ako. Kaya nabitawang ko. Ito guys, ito yung palaman niya. Hindi ko malasahan kung ano to. Pero parang hindi ko talaga masabi kung ano. Tommy Lee Jones talaga ako, guys. Latang muna ang person. Guys, I'm so proud of myself. Naubos ko talaga lahat, Pati yung mais, pinangal ko. Ayun ang kaibahan. Kapag kayo mamimili yung sahog, di ba? Kinakain ko lahat. And then, ano yung patribute mo? Guys, ibig sabihin pala ng mala soup is spicy and numb hot pot soup. Kaya nagtataka kami ni Men, ang anghang lalo na yung sa akin, guys, grabe. Hindi na nga ako nagpala-anghang ng soup ko, pero maanghang pa rin. Guys, tapos na tayo. This is the situation now at 6:30 p.m. Ghost town. Diyos ko! Ang dami ng sarado, guys. So, ganun pa rin pala talaga siya. Nadagdagan lang yung mga buildings, nadagdagan yung mga establishments. Pero, maaga rin naman mga nagsasara. Actually, originally, gusto sana rin namin kayong dalhin sa Bangbeng. Yung Bangbeng naman, yun sana yung party-party ng Lao. Kaya nga lang kasi inisip namin, baka kapusin na kami ng oras. Ang gusto kasi talaga namin puntahan, guys, doon pa man, Luang Prabang talaga. Yun talaga yung pinakagusto namin puntahan. So kaya isinacrifice na namin Bangbeng. Unang-una, hindi rin naman kami mahilig pumarty. Kaya lang doon kasi makikita daw talaga, puro mga foreigners. As in party-party talaga. Yun talaga yung ganap doon. Yun sana yung gusto namin ipakita sa inyo para ma-feel nyo yung vibe. Pero X na yun. Dumiretso na tayo ng Luang Prabang.
Ay, oo nga, ganda ng sunset, guys! Lalabas ikaw pa. Oh, pakita namin sa inyo. Ganda ng sunset! Diba? Binayaan ka ng magandang sunset. Ito yung pinaka magandang sunset natin sa ating Indochina Adventure. Actually, di ba ang sabi namin sa inyo, maulan talaga sa lahat ng bansa na pinuntahan namin. Kaya wala kaming sunset na nakikita. Pero look at this one. Ganda ng sunset. Guys, plano sana namin pumunta ng Big C para ipakita sa inyo kung magkano yung mga presyuhan. For example, yung tubig, ganyan. Tapos naubusan na rin kami ng shampoo at saka ng sabon. So, bibili sana kami para ipakita sa inyo. Guys, pagpunta doon, 6 p.m. sarado. Diba? Supermarket yun, guys, ha? At 6 p.m. sarado. And then, ngayon, ito na yung dinadaanan namin. Maliwa-liwanag pa. Pero halos sarado na lahat. Actually, natitira, meron namang kaunting mga parang mga beer house or club, ganyan. Club talaga, Diyos ko. Ayan, may mga ganyan. Pero tahimik din. And then, ito na yung dinadaanan namin. Diyos mio. As in, patay na lugar na talaga siya. Ayan. So, ayan ang vibe. Dito sa Vientiane, Lao. And take note, guys, ha. Ito yung capital city nila. Grabe. So, guys, wala na. Ginabi na talaga kami. Wala kaming sabon at saka shampoo. Talaga naghanap kami. Buti meron pa dong bukas. And then, eto na lang. Para magkaroon lang kayo na idea. Etong water natin, ano yan? 1.5? 1.5 liters, guys. 10,000 kip. In pesos, 26 pesos. Yan. So, yun yung mga presyuhan dito. Diyos ko, ginabi na kami, guys. And then, sobrang uhaw ko. Pasensya na. Nag-soft drinks na naman ako. Grabe kasi yung lakad namin. Kahanap nga ng mabibilhan. Ang lalayo. Tapos sarado na nga. So, sana kahit papaano, nabigyan namin kayo ng idea kung ano ba ang vibe dito sa Vientiane, Lao. So, di ba sinabi naman namin sa inyo, imagine, capital city, pero ganito yung dadatnan ninyo. And, don't worry guys, babawi kami sa inyo pagdating ng Luang Prabang. Doon talaga marami tayong ganap, kasi doon talaga, mamamasyal talaga tayo, dahil maganda talaga doon guys eh. And, it's a UNESCO World Heritage City, not just site, di ba? So yung buong city na yon, talagang UNESCO World Heritage Site siya. Kaya we are so excited! Guys, bukas pupunta na tayo ng Luang Prabang. And first time din natin ma-experience. Of course, first time. Pupunta tayo sa Luang Prabang, magte-train tayo using a Lao China train. O, di ba? First time, nga pala, meron na nga pala ritong train diretso ng China. So, ayan, magluluwang prabang na tayo bukas. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa nating luwang prabang na travel vlogs. Bye everyone! Hey, surprise! Meron ulit tayong pahabol. So, yeah, gusto lang namin sa inyong i-share kasi super excited kami na finally, nung nasa may Bangkok tayo, marireach na natin yung 30K subscribers. So, nung time na tinitignan namin, parang ano na lang siya, mga 20 na lang. So, ina-anticipate na namin na magti-30K na tayo kinabukasan. Pero, bigla namang nangyari yung malawakang pagbaha dito sa Metro Manila. So, hindi natin siya na-celebrate. And then, kung maalala nyo din, di ba sinabi namin nung 25K tayo, nung namimigay tayo ng t-shirts, sinabi namin na pag na-reach natin yung 30K, mamimigay ulit tayo. That's why, sabi namin dun sa may last, last 2 premieres namin, sinabi namin na hihingi na naman kami ng sorry. Kasi meron kami hindi matutupad. So, hindi nga namin matutupad yung mamigay ng t-shirts kasi naisip na kaagad nga namin na instead na i-celebrate natin siya sa ganung paraan, itulong na lang natin kasi dito lalo sa lugar namin, alam nyo ba guys, first time binaha ng ganung kalaki itong lugar namin. Ang tagal na namin nakatira dito mismo sa bahay na to, never to inabot ng tubig. Pero that time daw, inabot to. Gusto nga na sana namin sa inyo pakita yung likod.
Kasi pinakataas sa inyo, medyo magandang part yung likod namin. Ano pa, yung ref namin nakataas pa. Ganyan. So, super naapektuhan talaga tong lugar namin. So, naisip namin na instead na ipagawa natin ng t-shirt at ipamigay sa inyo, eto na lang gawin natin. Tumulong na lang tayo. And with this, kaya namin siya sa inyo shinare, gusto lang din namin ipapil sa inyo, nakasama kayo dito. By this project, sila na yung kasama natin. Oo. Actually, hindi naman ito yung first na ginawa namin to. Nung bakod pa lang kami, nung hindi pa kami nagbablog, yun din naman, gumagawa kami ng mga ganitong projects. For example, nag-feeding program. Tapos, naalala ko one time, yun yung kasagsagan ng bagyo sa Siargao. So, buti na naintindihan ng mga employees namin that time at saka ng mga customers namin na hindi kami magbibigay ng ng souvenir. Ano tawag doon? Giveaways. Kasi dinonate natin sa Siargao. So, pumutok yung bulkang Taal. So, ang ibig namin sabihin, ginagawa na namin to dati pa. Pero that time, as bakod. Ito yung first time na gagawin natin siya na yung katas nito ay dahil sa vlogging. Kaya kasama kayo dito. Gusto namin i-share sa inyo. Ay, si Bibi, oh. Pati si Bibi namin, oh. Diba? So, gusto namin i-share sa inyo na kasama kayo dito. Diba? Kasi kung hindi nyo naman kami sinusuportahan, hindi rin naman namin ito magagawa. So, dahil to sa inyo. So, kung titignan naman to maliit lang, bigas, tapos noodles, and then sardinas. Pero katulad nga nung lagi rin namin sinasabi sa inyo, may mga tumutulong sa amin na supporters, naloloka kami kapag kunwari sasabihin na pasensya na, maliit lang yung pinadala ko. Kapag sinasabi na pasensya na, ito lang yung nakayanan namin, ito lang yung naitulong namin, ganyan. Nahihiya kami. Kasi ang prinsipyo namin, ito rin katulad nito, walang maliit o malaki. Sa pagtulong. Ang importante, yung naisip nating tumulong. So yun, sa mga nagbibigay sa amin dyan, kahit maliit, Diyos ko, huwag nyo isipin yung presyo, wala yun sa amin. Sabi ko nga sa inyo, hanggang ngayon, ang tumatatak pa rin sa akin pag sinabing yung tulong, yung nagpadala sa amin, yung nagpadala nung pambili ng tubig. Oo. Imagine ha, doon na kasi kami sa Mitots yung pinadala niya kami sa niya, pasensya na kayo, ito lang yung ito lang muna yung maibibigay ko. Kasi ang tingin ko, naiinitan kayo, pawis na pawis kayo, pambili man lang ng tubig. So, oh my gosh, sabi ko, ano ba naman? Bakit siya pa yung humihingi ng sorry? Yun na lang thoughts na naisip niya kami na naiinitan, pinagpapawisan. So, yun na yung tinitignan namin doon. So, same thing sa pagtulong. Walang maliit o malaki. Kahit nung ginagawa namin to before, hindi naman kami mayaman. Pero, pakiramdam namin, kaya naming mag-share. Kaya nag-share kami, ginagawa namin yun. And then, lalo na din pala nung nag-lockdown. So, sarado kami nun. Guys, wala talaga kaming business nun. Pero, pinagluluto namin yung mga police. Ano tawag sa mga frontliners that time. So, hindi namin alam kung ano magiging future namin dahil sa lockdown. Pero, pakiramdam namin, kailangan naming tumulong. So, kahit sa maliliit na bagay, minsan 10 packs lang yung daily, may times na 6 nga lang. Kung sino lang yung nagbabantay doon sa border ba tawag doon? Border lang sa ibang bansa. Oo, border. Kasi di ba may border. Kasi kami nasa border kami ng Malabo-Nabot. So, yung sa may tulay namin, may nagbabantay doong mga police. So, yun, inaabot na namin sila ng food daily, ganyan. So, yung mga ganong simpleng tulong. So, ito, hindi na to bago. Gusto lang namin siyang i-share sa inyo. Baka nga ito na yung first and last time na i-share namin siya. Kasi gusto lang namin ma-feel nyo, nakasama pa rin kayo dito. Kung hindi nyo kami sinusuportahan, hindi namin siguro ito magagawa this time. Kasi this time, ito na mismo yung pinagkukunan namin. Kasi nga wala na kaming business, di ba? Talaga full time na kami. So, maraming salamat sa support ninyo. And pasensya na ulit. Di ba, wag mo naman muna, wag naman 35 subscribers. Pagka 50K, pagka naka 50K tayo, magpapa-t-shirt ulit tayo. For the meantime, kasama kayo dito. Ang isipin nyo, yung panonood ninyo, ang naiambag nyo sa amin, piso, 2 piso, or minsan, yung mga hindi nag-skip daw ng ads, siguro nakaka-donate kayo ng 1 pesos or 2 pesos. Eto yun, kasama kayo dito. Kami lang yung nagbabalot, kami lang yung mag-aabot, pero kasama kayo dito. Kaya maraming salamat. And yun, kung kaya nating tumulong kahit sa maliit na bagay, ang importante tumulong tayo. Kasi
ang titignan na doon, yung thoughts natin, yung naisip natin sila. So, ayun lang, maraming salamat po ulit at sana lahat ng naapektuhan, safe na lahat ng family ninyo dito sa Pilipinas, safe na. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod pa natin mga travel vlogs. Bye everyone!